Daan mo, ang isang pagkakamali hindi yan sukatan ng ating buong pagkatao. Pero kung paano mo ito aayusin, doon ka huhusgahan ng mundo. At sa mga nakikinig sa atin ngayon, hindi lang kay Belinda, lesson ito sa ating lahat na kapag galing ka sa heartbreak, wag mong hanapin ang panandali, ang saya para takpan yung lungkot mo. Kasi kadalasan mas malala ang magiging kapalit nito. At isa pa, Belinda, huwag mo rin akuin ang lahat ng sisi. 'Di ba si Jed ang may relasyon, siya ang committed, siya ang may obligasyon maging loyal at faithful. Huwag mong hayaan na ikaw lang ang magmukhang kontrabida sa kwento ninyo. At kung may dapat panagutin sa cheating, siya yun. Dahil siya yung lalaki, siya yung in a relationship. At kahit naman hindi mo bantayan ng isang tao whether babae o lalaki yan. Kung maglolo ko talaga yan. Nasa sa kanila na yan, nasa tao na talaga yan. At tungkol naman dito sa trabaho, minsan talaga may mga bagay talagang sabay-sabay bumabaksak para ipamukha sa atin na kailangan muna nating mag-reset. Kumalma, 'di ba? Mag-analyze nang mahanap natin yung solusyon. At hindi yan karma, tandaan mo. Hindi yan agad-agad na karma na sinasabi mo nga kanina. Minsan consequence lang talaga ng impulsive decisions. Pero ang maganda dito, Belinda, buhay ka pa. Yun yung pinaka magandang dapat na pinanghahawakan mo. Buhay ka pa, ibig sabihin, meron ka pang pwedeng gawin. Di ba may chance ka pang itama, may chance ka pang maghanap ng magandang trabaho at pag-a-applyan, kaya huwag ka mawawala ng pag-asa. And gamitin mo itong nangyari bilang wake-up call. Hindi para mawasak ka, kundi para mas maging malinaw ka na sa boundaries mo. At least, kung may darating man na another Jed na makikilala mo ng unexpected day, 'di ba? Unexpected pagkakataon, 'di ba? At least alam mo na kung paano piliin yung respeto kaysa dun sa thrill na tinatawag. True. Kasi yung init ng sandali, lilipas yan. Pero ang epekto ng desisyon, minsan pang matagalan yan. You cannot control who tempts you, but you can control how you respond.